Sinasabi na ang anak ay kayamanan ng isang magulang. Ngunit sa isang magulang ay hindi may iwasan na magkaroon sila ng anak na mas pinapaboran o mas paborito, lalo na kung marami silang anak. Dito magsisimula ang isang problema, lalo na kung nararamdaman ng isang anak na hindi siya paborito. Pero paano kung ang isa sa mga anak mo ay kabilang sa ikatlong kasarian? Mamahalin mo pa rin ba siya at susuportahan sa kanyang gusto o pilit mo siyang itutuwid kahit pa labag yon sa kanyang kalooban? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon. Thank you kasi hinayaan mo akong i-share sa iyong programa ang kwento ng aking buhay na dinaig pa ang teleserye sa sobrang drama. By the way, itago mo na lamang ako sa pangalan na Ariel. Ako ay 31 years old at isa akong gay. Bata pa lamang ako ay alam ko na iba ako sa mga kagaya kong batang lalaki. Hindi kasi ako mahiling maglaro ng mga laro na karaniwang nilalaro ng isang lalaki. Mas gusto kong maglaro ng mga manika kasama ang mga kaibigan kong babae. Sa school ay puro babae din ang kasama ko imbes na mga lalaki. Nang mapansin ko yon ng aking nanay ay tinanong niya ako kung bakla ba ako at ang sabi ko ay hindi. Noon kasi kapag sinabing bakla ka ay para bang may mali sa'yo at dapat kang ikahiya ng iyong pamilya. Lalo na at sa probinsya kami nakatira. Lumaki kami magkakapatid sa palo ng aming nanay. Wala na palang tatay namin, Papa Dudut, hindi sa literal na wala na kundi sumama siya sa iba. Ipinagpalit si nanay ni tatay sa isang Becky. Balik kay nanay, kapag nagkamali kami o hindi kami sumunod sa utos niya ay hahatawin niya agad kami ng hanger, walis o kung anumang bagay na makita ni nanay na pwede niyang ipangpalo sa amin. Yon ang naging dahilan kung bakit kaming 5 magkakapatid ay nagkaroon ng takot sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit ayaw ko na sabihin kay nanay na bakla ako, Papa Dudut. Sigurado kasi nabugbog sarado ako kapag nagkataon. Kahit na anong pilit kong tago sa aking totoong pagkatao ay nakikita pa rin yon sa aking pagkilos at pagsasalita. May isang pagkakataon pa nga na nahuli ako ni nanay na nakikipaglaro ng pikos sa mga kaibigan kong babae. Ang ginawa niya ay hinila niya ako pauwi sa aming bahay at pinalo niya ako ng malala. Pinagbawalan pa niya ako na makipaglaro sa mga babae dahil napagkamalan daw akong bakla ng mga kapitbahay namin. Sa sinabing yon ni nanay, alam ko na ikakahiya niya ako sa sandaling malaman niya na isa akong binabae. Pinilit ko pa rin na magpakalalaki. Pinilit ko makipaglaro sa mga batang lalaki pero binubuli lamang nila ako. Sinasabi nila na hindi ako pwedeng sumali sa laro nila dahil sa isa akong bakla. Madalas tuloy ay umuwi ako sa bahay na umiiyak at kapag nakita pa ako ni nanay na umiiyak ay pinapalo niya ako. Ang lalaking kagaya ko raw ay hindi dapat na umiiyak dahil ugali lamang yon ng isang bakla. Maraming beses din na nilulublob ng nanay ko ang ulo ko sa timbang may tubig at tinatanong niya ako kung isa ba akong lalaki o sirena. Para hindi ako lalong saktan ay sinasabi ko na lalaki ako. Kahit ang totoo ay pangarap ko ang maging sirena na pa-swim-swim lang sa dagat kasama ang mga fish. Nang mag-high school ako ay nabuntis ang panganay naming kapatid kaya umalis siya sa bahay. Galit na galit noon ang nanay ko kasi si ate ang inaasahan ni nanay na makakatulong sa aming pamilya. Pero dahil sa nag-asawa na ito ay kailangan na nitong pagtuunan ng pansin ng sarili nitong pamilya. Sumunod na umalis sa bahay ay ang aking pangatlong kapatid na naglayas at sumama sa boyfriend niya. Kaya 3 na lamang kaming anak ni nanay ang natira na kasama niya. Bali bunso pala ako, Papa Dudut. Hindi madali ang buhay namin dahil si nanay lamang ang nagtatrabaho para sa aming lahat. Umaga pa lamang ay kumakayod na siya. Naglalabandera siya at sa hapon ay nagbebenta ng mga kakanin na pangmeryenda. Bago dumilim ay nasa bahay na siya at nagluluto para sa aming hapunan. High school ako nang nalaman ko
na kahit na anong gawin ko ay hindi ko na maaalis ang aking kabaklaan. Nagkaka-crush na kasi ako sa lalaki noon at nai-imagine ko ang sarili ko na nakasuot ng damit ng babae. Kapag ako lang mag-isa sa bahay ay ginagawa kong gown ng kumot at ang tuwalya ang aking buhok. Rumarampa ako na akala mo'y isang beauty queen. Tuwang-tuwa naman sa akin ang kapatid kong pangalawa na si Ate Joyce. Siya pa nga ang nagdadamit sa akin at pinapahiram niya sa akin ang mga damit niya. Kumbaga suportado niya ako kung ano talaga ako, Papa Dudut. Isang hapon dahil wala si nanay sa bahay ay binihisan ako ni Ate Joyce na para bang lalaban ako sa Miss Universe. Kagaya ng dati ay ang kumot ulit ang gown ko. Pinarampa niya ako ng pinarampa hanggang sa mapagod ako. Ang saya-saya ko kasi may isang tao na natutuwa sa pagiging bakla ko. Kaya Ate Joyce ko naramdaman na may tatanggap pa rin sa akin kahit sino pa ako. Nagulat kami ni ate nang biglang dumating si nanay. Nahuli niya ako na nakasuot ng kumot. Galit na galit siya at pinalo niya kaming dalawa ni Ate Joyce gamit ang isang kawayan. Talagang nagkaroon ng latay ang katawan naming magkakapatid, Papa Dudut. Kaya nagiging bakla ang kapatid mo ay dahil sa pangungunsinti mo, Joyce. Wala kang kwentang kapatid, bulyaw ni nanay kay ate. Pero nay, bakla talaga si Ariel at wala na tayong magagawa pa para baguhin siya. Hindi mo pwedeng suportahan mo na lang siya? Umiiyak na sagot pa ni ate. Salot ang isang bakla. Gusto mo bang habang buhay siyang pagtawanan ng ibang tao? At saka nakalimutan mo na ba na dahil sa isang bakla ay iniwan tayo ng tatay mo? Galit na turan pa ni nanay. Kahit na, bakit hindi mo na lang tanggapin na bakla si Ariel at walang mali sa kanya? Katwiran pa ni Ate Joyce. Dahil sa pagsagot ni Ate Joyce kay nanay ay napalo ulit siya. Sobra ako na-touch sa pagtatanggol ni ate sa akin. Na-feel ko na mahal niya talaga ako. Yun nga lang nang dahil sa ginawa niya ay nasaktan siya lalo, Papa Dudut. Nang mag third year high school ako ay talagang lumabas na ang aking pagiging Becky. Wala nang nagawa pa si nanay para gawin akong lalaki ng time na yon. Hinayaan na lamang niya akong maging bakla pero hindi niya pa rin ako tanggap. Kapag mainit ang ulo niya kasi at wala siyang pera ay ako ang pinagbubuntungan niya ng galit niya. Ako raw kasi ang malas sa buhay niya dahil isa akong bakla. Isang araw ay kinausap ako ni Ate Joyce. Meron daw Miss Gay sa kabilang bayan at ang gusto niya ay sumali ako. Siya raw ang bahala sa lahat ng susuotin ko. Magaling naman daw akong sumayaw at yun ang pwede kong talent. Tumataking-ting na 5,000 pesos daw ang grand prize at may grocery pa. Kung hindi man daw ako manalo ay may 500 pesos na consolation prize. Ate, hindi ako sanay humarap sa maraming tao. Saka kapag nalaman niya ni nanay, mabubugbog tayong dalawa. Turan ko. Ano ka ba? Okay lang mabugbog. Meron ka namang 500 pesos. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Pero promise hindi malalaman ni nanay na sasali ka ron. Akong bahala, ang sabi pa ni ate. Sure ka ba dyan, ate? Baka kasi matalo lang ako. Wika ko. Matalo o manalo ayos lang. For experience lang naman eh. Malay mo sa ganyan ka makilala at yumaman, magkaroon pa ako ng kapatid na beauty queen. Nakangiting turan pa ni ate. Kinakabahan talaga ako, ate. Ikaw na lang kaya ang sumali, sambit ko. Baliw ka, mukha ba akong bakla? Kung ako lang sanang bakla lahat ng gay beauty pageant ay sasalihan ko na, ang sabi pa ni ate. Beauty contest pala yun eh. Wala akong beauty, ate. Pinangihinaan na loob ng wika ko. May ganda ka, Ariel. Yun ang ilalabas natin. Lakas mo lamang ang loob mo at kapala ng mukha. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi kita pababayaan. Wika pa ng aking ate. Sa huli ay nakumbinsi ako ni Ate Joyce na sumali sa gaganaping Miss Gay sa kabilang bayan. Siya ang nanghiram ng mga susuotin ko at siya rin ang nag-makeup sa akin. Kasama niya ang boyfriend niya sa pagsuporta sa akin. Ang jowa ni Ate Joyce ang nagbayad ng registration fee para makasali ako sa contest. Sa gabi ng contest ay sinabi ni ate kay nanay na isasama niya ako sa disco sa bayan dahil nga sa fiesta doon.
Pinayagan naman kami ni nanay basta huwag kami magpapagabi ng sobra. Kinakabahan man ako ng gabing yon ay masaya pa rin ako dahil maipapakilala ko na rin sa napakaraming tao ang totoong ako, Papa Dudut. Sa totoo lang kasi pangarap ko rin na sumali sa ganong contest. Yung maipakilala ko na proud Becky ako at may showcase ko rin ang aking talent sa pagsasayaw. Hindi ako nagwagi sa Miss Gay na yon, Papa Dudut. Third runner up ako pero meron akong 1,000 pesos, grocery, sash at corona. Tuwang-tuwa kami ng ate ko at ng jowa niya kasi unang sali ko pa lamang sa ganong contest ay third runner up kaagad ako. Iba pala ang pakiramdam, ang ganon na pinapalakpakan ka ng mga tao. Bago kami umuwi ay inalis ko muna ang makeup ko at ang gown na aking suot. Madaling araw na kaming nakauwi ni ate at nagpasalamat kami dahil tulog na si nanay. Itinago ko sa aking mga damit ang corona at ang sash. Ang grocery ay binigay namin sa jowa ni ate at naghati kami ni ate sa pera. 700 sa akin at 300 naman sa kanya. Akala ko ay maililihim namin ni ate kay nanay ang lahat. Pero kinabukasan ng umaga ay may nakausap si nanay na isang babae sa tapat ng aming bahay. Sinabi niya kay nanay na ang ganda-ganda ko raw nang sumali ako sa Miss Gay noong isang gabi. Narinig ko yon habang nasa loob ako ng bahay kaya alam ko agad ang mangyayari sa akin. Galit na pumasok sa bahay si nanay at sinabunutan niya ako. Wala ka na talagang kahihiyan sa katawan mong bakla ka? Talagang pinapakita mo pa sa ibang tao yung kabaklaan mo? Galit na sigaw ni nanay sa akin. To the rescue naman si Ate Joyce. Sinabi niya kay nanay na walang mali sa ginawa ko. Marami pa nga raw tao ang humanga sa akin pero kahit na anong sabihin ni ate ay sarado talaga ang isip ng aming ina. Inalughog niya ang mga damit ko at nang makita niya ang sash at corona ko ay sinira niya yon at itinapon sa basurahan. Grabe ang iyak ko noon. Napakasakit sa akin na sinira lamang ng nanay ko ang bagay na napakahalaga sa akin. Para kasi sa akin ay simbolo ang sash at corona na yon ang totoong pagkatao ko. Isa pa'y remembrance ko yon sa una kong pagsali sa Miss Gay. Tama nang pagkonsinti mo sa kabaklaan ng kapatid mo, Joyce, ha? Papalayasin talaga kita kapag naulit pa ito. Hindi na kayo nahiya, sigaw ni nanay kay ate. Kayo lang naman ang ikinakahiya si Ariel, nanay. Maraming tao ang nagandahan sa kanya kagabi, sagot pa ni Ate Joyce. At talagang sumasagot ka na sa akin ngayon, ha? Sigaw pa ni nanay. Pinalo kaming dalawa ni Ate Joyce ni nanay. Iyak kami ng iyak pagkatapos. Nagsisisi tuloy ako kung bakit pa ako nag-push sa Miss Gay na yon, Papa Dudut. Nasaktan patuloy si ate. Pero ang sabi niya sa akin ay huwag akong matakot. Kasi meron naman kaming pera at kapag daw nagkaroon ulit ng ganong contest ay isasali niya ulit ako. Kahit napalo kaming dalawa ay hindi ko pa rin mapigilan ng maging masaya dahil meron akong isang kapatid na suportado ako at naniniwala sa akin. Kaya sinabi ko kay Ate Joyce na sana ay huwag niya akong iiwanan kasi wala na akong magiging kakampi kapag iniwan niya ako. Nangako si Ate Joyce sa akin na hindi niya ako iiwanan. Hanggang sa pagtanda raw namin ay magkasama pa kaming dalawa, Papa Dudut. Isang umaga ay nagising ako nang marinig ko ang sigawan ni nanay at Ate Joyce. Napatayo kaagad ako at nakita ko na sinasabunutan ni nanay si ate. Agad akong umawat pero maging ako ay sinaktan din ni nanay, Papa Dudut. Pareha silang umiiyak na dalawa at yun pala ay nalaman ni nanay na buntis si Ate Joyce. Maging ako ay nagulat sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Ang naisip ko kaagad ay malaki ang chance na maging si Ate Joyce na nag-iisa kong kakampi sa bahay na yon ay mawala na rin. Matapos nasaktan ni nanay si ate ay nag-usap kaming dalawa. Ate, bakit mo naman hinayaan na mabuntis ka? Aalis ka na rin ba dito sa bahay kagaya ng iba nating kapatid? Umiiyak kong tanong sa kanya. Hindi ko alam, Ariel. Sorry kung hinayaan ko mangyari ito. Ang totoo ay natatakot ako sa gagawin ni nanay sa akin at sa baby ko. Gusto niya kasi na ipalaglag ko ito. Turan pa ni ate. Buhay yan, ate, huwag kang papayag. Wika ko. Hindi naman talaga ako papayag eh. Ewan ko ba kay nanay? Hindi ko na maintindihan ang paraan niya ng pag-iisip. Sambit pa ni Ate Joyce. Ate, please, huwag kang aalis dito sa bahay.
Hindi ko alam ang gagawin ko kapag iniwanan mo ko. Patuloy sa pag-iyak na sabi ko. Hindi na nagsalita si ate at niyakap na lamang niya ako. Makalipas nga ang 2 araw ay doon na nangyari ang kinakatakutan ko. Sabi nga nila, promises are meant to be broken, at isang gabi ay nalimpungatan ako sa aking pagtulog at nahuli ko si Ate Joyce na may nakasukbit na bag sa likod at tahimik na lumalabas ng bahay. Hindi na ako nag-isip pa. Sinundan ko siya sa labas dahil alam ko na maglalaya siya. Agad ko siyang niyakap para pigilan at napaiyak ako ng sobra. Akala ko ba hindi mo ako iiwanan, ate? Bakit aalis ka? Tanong ko sa kanya habang luhaan. Ariel, sana maintindihan mo ko sa gagawin kong ito. Ayokong iwanan ka pero kailangan kong protektahan ang anak ko kay nanay. Desidido na kasi talaga siya na ipalaglag ang anak ko at ayokong mangyari yon. Naiiyak niyang paliwanag. Pero paano ka? Saan ka magtatago? Tanong ko. Sasama ako sa boyfriend ko. Doon kami sa probinsya nila sa Leyte. Mas okay doon kasi malayo kay nanay. Kaya hayaan mo na akong umalis, Ariel. Huwag ka magalala dahil kapag naging okay na ang buhay ko doon ay kukunin kita. Babalikan kita, pangako, ang sabi pa ni Ate Joyce. Masakit man para sa akin na hayaan si Ate Joyce na umalis ay hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Nakasalalay na kasi ang buhay niya at ng kanyang dinadala. Ayoko maging makasarili ng time na yon at kinabukasan ng umaga ay nagkunwari akong walang kaalam-alam. Nalaman na lamang ni nanay na naglaya si ate nang hindi na nito makita ang mga gamit ni ate. Nakita ko na pinipigilan ni nanay ang mga luha niya. Lahat na lang ng anak ko iniwanan ako. Pesting buhay ito. Ang natira pa ay walang silbing bakla. Himutok ni nanay. Tinanong ako ni nanay kung alam ko kung saan nagpunta si ate. Hindi ko po alam. Wala po siyang nabanggit sa akin, pagsisinungaling ko. Napakatigas talaga ng ulo ng Joyce na yan. Ikaw, Ariel, kung lalayas ka ay lumayas ka na rin. Wala akong pakialam kung mawala ka pa sa buhay ko. Ang sabi ni nanay. Hindi po ako maglalayas, nay. Hindi ko po kayo iiwanan. Turan ko. Dahil siguro sa labis na dinamdam ni nanay ang paglalayas ni Ate Joyce at dahil na rin sa pagod sa pagtatrabaho ay inatake siya sa puso. Walang-wala kami noon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Hanggang isang may kaya naming kamag-anak ang kinausap ni nanay. Gusto niyang ampunin ang bunso naming kapatid at hindi kasi sila nagkaroon ng anak ng asawa niya. Ang sabi ni nanay ay ako na lang daw ang ampunin pero ayaw ng kamag-anak namin dahil hindi na raw ako bata. Nangako kay nanay ang kamag-anak namin na yon na magiging maganda ang buhay ng kapatid ko sa kanila at babayaran din ito ang bills ni nanay sa ospital at bibigyan pa ng pera si nanay. Hindi ako makapaniwala na pumayag si nanay na ipampo ng aming bunso, Papa Dudut. Siguro ay talagang gipit na rin siya at yun lamang ang tanging paraan na naisip niya para makapagbayad kami sa bills sa ospital at para na rin meron siyang pambili ng gamot na kailangan niyang i-take ng pangmatagalan na panahon. Kaya nangyari nang makalabas si nanay ng ospital ay kaming dalawa na lamang ang natira sa bahay. Ginamit ni nanay sa puhunan sa pagtitinda ng isda ang perang nakuha niya sa pagpapaampon sa bunso kong kapatid. Kahit na hindi gaanong kalakas ang katawan niya at namamanhid ng madalas ang kaliwang bahagi ng katawan niya ay patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho. Napansin ko na mas naging mainitin ang ulo ni nanay nang kaming dalawa na lamang sa bahay. Natuto na rin siyang mag-inom at kapag umuwi siyang lasing ay ako ang palagi niyang pinagdidiskitahan. Minsan ay binubugbog pa niya ako. Parang ang pananakit sa akin ang naging pampaantok niya kapag lasing siya. Palagi niya ring sinasabi sa akin na ako ang punot dulo ng kamalasan niya sa buhay dahil isa akong bakla. Pinagtapos naman ako ni nanay ng high school pero after noon ay sinabi niya sa akin na bahala na ako sa buhay ko. Wala raw siyang balak na pag-aralin ako ng college dahil alam niya na kahit na anong aral ko ay kung bakla ako ay walang mangyayari sa aking buhay. Wala raw akong pag-asenso. Sa kabila ng lahat ng naranasan ko sa aking ina ay never akong nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Ang totoo ay naiintindihan ko siya, Papa Dudut.
Yung galit niya sa kagaya kong bakla ay nagmula sa pagtataksil ni tatay sa kanya at sa pagsama nito sa isang Becky. Alam ko rin na sobra siyang nasaktan dahil sa isa-isang umalis ang mga anak niya at wala siyang nagawa. Kumbaga ang galit ni nanay ay resulta ng mga masasakit na bagay na nangyari sa kanyang buhay. Kaya kahit anong hampas, palo at sabunot niya sa akin, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Nangako rin ako sa sarili ko na darating ang panahon na mapapatunayan ko kay nanay na walang mali sa pagiging bakla ko. At kahit iniwanan siya ng ibang tao, ng iba kong kapatid, ay mananatili ako sa tabi niya habang buhay. Hindi ko kayang iwanan ang nanay ko, Papa Dudut, kahit napakaraming dahilan para gawin ko yon. Iniisip ko pa lamang na magiging mag-isa si nanay ay nasasaktan na kaagad ako para sa kanya. Ayokong isipin na isa akong pabigat sa nanay ko kaya kahit wala pa akong 18 years old ay nagtrabaho na kaagad ako. Natanggap ako sa isang parlor, nagwawalis ako ng mga buhok at naglilinis ng mga gamit. 150 pesos ang kinikita ko kada araw at lahat ng iyon ay ibinibigay ko sa aking nanay. Wala akong itinitira para sa aking sarili. Wala rin naman kasi akong gustong bilhin. Mas importante sa akin ang makatulong kahit papaano sa gastos namin sa bahay. Palagi akong nanonood noon ng paggupit sa parlor. Natuwa ang isang Becky na nagtatrabaho sa akin doon na si Natasha. Aniya'y manood lamang ako dahil sa ganoon ay pwede akong matuto. Hanggang sa tinuruan niya ako ni Natasha na maggupit ng buhok. Mabilis akong natuto at makalipas nga ang isang taon ay isa na rin po akong hairstylist sa parlor na yon. Nadagdagan na rin ang sinasahod ko kahit papaano. Si Natasha ang nag-guide sa akin. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano ang mag-makeup. Siyang naging testingan ko noon. Naging matyaga siya sa akin hanggang sa natuto na talaga ako na mag-makeup. Dapat ay marami kang alam na skills, Ariel. Mas marami kang alam, mas malaki ang kikitain mo, ang sabi sa akin ni Natasha. Kaya nga thank you kasi tinuruan mo ko sa lahat ng nalalaman mo. Hindi ako matututong maggupit at mag-makeup kung hindi dahil sa iyo. Pagpapasalamat ko. Nakita ko kasi ang sarili ko sa iyo. Kagaya mo, hindi rin tanggap ng pamilya ko na bakla ako. Lalo na ang tatay ko. Palagi niya akong pinapalo. Nag-less na lang ako kesa madeds ako sa bugbog niya. Pero ikaw, alam ko ang kwento mo. Huwag mong iiwanan ng nanay mo at ipakita mo sa kanya na mali siya ng akala sa iyo. Magsumikap ka sa buhay at isama mo ang nanay mo kapag umahon ka na sa kahirapan. Ang payo pa ni Natasha sa akin. Yan talaga ang gusto kong mangyari. Gusto ko na matanggap ni nanay kung ano ako. Gusto ko na ako ang mag-ahon sa kanya sa hirap. Tila nangangarap kong wika. Ngunit ng time na yon ay parang hanggang pangarap na lamang talaga ang matanggap ako ni nanay. Kahit kasi nakapagbibigay na ako sa nanay ko ng pera ay alam ko naggalit pa rin siya sa akin. Palagi pa rin siyang nakabulyaw sa akin at ako pa rin ang sinisisi niya sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa kanyang buhay. Masakit man yon sa akin ay patuloy pa rin ako sa pagmamahal sa aking nanay, Papa Dudut. Dumating ang panahon na nalugi ang pagtitinda ni nanay ng isda. Doon na lang kasi siya nag-focus. Dumami na kasi ang nagtitinda ng isda sa lugar namin hanggang sa tuluyan ng naubos ang pera ni nanay para makapagtinda siya ng isda. Hindi niya yon sinabi sa akin at napansin ko na lamang na hindi na siya nagtitinda at nang tanungin ko siya ay sakalang niya yon sinabi sa akin. Gusto niyo po bang magtinda ulit ng isda, Nay? Mangutang po ako sa mga katrabaho ko ng pera para meron po ulit kayong puhunan, ang sabi ko. Wag na, magkakaroon pa ako ng utang na loob sa iyo, sagot ni nanay. Nay, hindi naman po utang na loob yun. Bilang anak ninyo ay obligasyon ko na tulungan kayo. Huwag po kayong mag-alala at bigay ko po yun sa inyo at hindi nyo kailangang bayaran. Wika ko. Ayoko. Kung makakapagtinda ulit ako ay sa sarili kong paraan. Baka mas lalo pa akong malugi kapag nanggaling ang puhunan sa iyo. Malas ka kasi. Inis na wika ni nanay. Bumalik si nanay sa pagtanggap ng labada, Papa Dudut. Minsan kahit gabing-gabi na akong umuuwi ay naglalaba pa rin siya. Awang-awa ako sa kanya at isang beses ay sinubukan ko siyang tulungan.
pero bigla siyang nagwala. Galit na galit siya sa akin at ibinuhos pa niya sa akin ang isang palanggana na may sabon. Gaya ng dati ay sinabi niya na ako ang dahilan ng lahat ng nangyayaring hindi maganda sa buhay niya. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng time na yon. Kaya simula nang mangyari yon ay hindi na ako nagtangka. Natulungan si nanay sa paglalaba kasi natatakot na ako na maulit yon. 20 years old ako nang may makilala akong lalaki. Si William. Matanda siya sa akin ng 2 taon at madalas ay sa parlor kung saan ako nagtatrabaho siya nagpapagupit. Ako ang palagi niyang nire-request na maggupit sa kanya dahil kuha ko raw ang gusto niyang gupit. Palagi kami nagkwekwentuhan habang ginugupitan ko siya hanggang sa naging close na kaming dalawa. Isang beses ay inaya niya ako na uminom sa bahay nila dahil birthday pala ng kaibigan niya. Kahit na hindi ako umiinom ay sumama pa rin ako sa kanya at aaminin ko na crush ko na si William. At umaasa ako na kahit bakla ako ay may mararamdaman pa rin siyang pag-ibig sa akin. Sa inuman ay hindi ako masyadong umiinom, marami sila. Sa pagkakatanda ko ay 10 kaming nagiinuman ng gabing yon. Nang maubos ang alak ay nagkaturuan kung sino ang susunod na bibili. Binulungan ako ni William na baka pwedeng humiram siya ng 500 pesos para pambili ng alak. Malaking bagay na para sa akin ng 500 at nakabudget na ang pera ko para sa amin ng nanay ko. Pero dahil sa ayaw kong mapahiya kay William ay pinautang ko siya ng halaga ng pera na hinihiram niya. Simula nang manghiram si William sa akin ng pera ay naging habit na niya yon, Papa Dudut. Kapag nakikipagkita siya sa akin ay hindi pwedeng hindi siya mangungutang sa akin. Dahil sa crush ko talaga siya ay sigil lang ako ng pagbigay sa kanya. Naawa kasi ako sa kanya, Papa Dudut. Nangihiram siya ng pera sa akin at ang sabi niya ay pinangbibili niya yon ng gamot ng nanay niyang may sakit. Naintindihan ko si William, kahit man ako kung may sakit ang nanay ko at wala akong pera ay kakapalan ko rin ang mukha ko para mangutang. Pero si William pala ay isang manloloko. Isang umaga sa parlor ay may sinabi sa akin si Natasha. Ariel, alam mo na ba ang latest? Tanong sa akin ni Natasha. Naku, chismis na naman yan ha. Wala akong interes sa ganyan. Walang gana kong sabi. Talaga ba? Wala ka pa rin bang interes kung sabihin kong tungkol kay William ang sinasabi mong chismis? Wika pa ni Natasha. Anong tungkol kay William? Agad ako nagkaroon ng interes nang banggitin ni Natasha ang pangalan ng crush ko. Kita mo na kapag si William umiikot yung puwit mo? Eto na nga ito ang chika-chika ko sa iyo. At hindi ito chismis ha, at pawang katotohanan lamang. Nahuli raw ng pulis si William, nireid ang bahay nila at nahuli sa akto na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ayun, kalaboso ang loko, ang turan pa ni Natasha. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa aking nalaman, Papa Dudut. Agad ko napagdanto na ang perang pinapahiram ko kay William ay ginagamit pala niya sa bisyo. At hindi totoo na pinambibili niya ng gamot ng kanyang nanay. Alam ko kasi na walang trabaho si William kaya iyon ang naisip ko. Kaya pala halos linggo-linggo siya kung manghiram sa akin ng pera. Nasaktan ako, ang buong akala ko kasi ay crush din ako ni William. Kaya siya palagi nakikipag-usap sa akin. Yun pala ay ginagamit lamang niya ako dahil alam niya siguro na may gusto ako sa kanya. At hindi ko siya matatanggihan kapag sa akin siya humiram ng pera. Sa pag-uwi ko sa bahay namin ng gabing yon ay hindi ko maitago ang kalungkutan. Nangihina akong umupo at napatulala. Nang makita ako ng nanay ko ay napansin niya na malungkot ako. Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang baklang natalo sa tong its, puna ni nanay. Natalo nga po ako pero hindi sa sugal kundi sa pag-ibig. Yung lalaki po kasi na akala ko may gusto sa akin ay pinarahan lang pala ako. Sumbong ko. That time ay sinabi ko yun sa nanay ko dahil kailangan ko ng isang tao na mapagsasabihan ang aking pinagdadaanan. Inasahan ko na i-comfort ako ni nanay pero iba ang nangyari. Tinawanan pa niya ako at imbis na palakasin ang aking loob ay sinabi ni nanay na tanggapin ko na walang lalaki ang magseseryoso sa akin. Lahat daw ng lalaki ay peperahan lamang ako at yun daw ay dahil sa isa akong bakla. Mas lalo akong nalungkot sa sinabi ng nanay ko, Papa Dudut.
Tumanim yon sa isipan ko at nasabi ko na baka nga ganon talaga ang rule ko sa mundo. Ang perahan lamang ng mga lalaki. Kaya simula ng gabing yon ay nangako ako sa aking sarili na isasantabi ko na muna ang pangarap ko na may lalaking magmamahal sa akin. Ayoko na kasing masaktan ulit kaya mas makakabuti kung iwasan ko na ang mga bagay na pwedeng makapanakit sa aking puso. Itinuon ko na lamang ang aking sarili sa pagtatrabaho. Isang araw ay nagpaalam sa akin si Natasha. Magpupunta na raw kasi siya sa Japan at doon na siya magtatrabaho. Matagal na raw niyang inasikaso yon. Sobra akong nalungkot dahil si Natasha lamang ang kaklose ko sa parlor tapos ay mawawala pa siya. Nararamdaman ko ulit yung nararamdaman ko nang umalis si Ate Joyce. Pero dahil alam ko na para yon sa pangarap ni Natasha ay naging masaya ako para sa kanya. Ilang araw bago ang Pasko ay binigyan kami ng bonus ng may-ari ng parlor. Tuwang-tuwa ako kasi may pera na ako na pambili ng pang Noche Buena namin ang nanay ko. Isang araw bago ang Pasko ay namili na ako ng panghahanda namin. Bumili ako ng pang spaghetti, ham at tinapay. Para sa akin ay okay na yon lalo na't ng mga lumipas na Pasko ay wala kaming handa dahil wala kaming pera. Gusto ko na kahit dalawa lamang kami ni nanay ay meron kaming mapagsaluhan kahit papaano. Hapon pa lamang ay inumpisahan ko na ang pagluluto ng spaghetti. Wala pa noon si nanay sa bahay at hindi ko alam kung nasaan siya. Ilang minuto bago mag alas 12 ay dumating si nanay at lasing na lasing siya. Sinabi ko sa kanya na naghanda ako para sa aming Noche Buena. Talagang gumastos ka pa para sa pagbili ng mga yan? Kung ibinigay mo na lang sa akin yan ay may pambili pa sana ako ng bigas. Bulyaw niya sa akin. Binigyan po kasi ako ng bonus ng boss namin. Nay, halika't kumain na tayo. Mag Noche Buena po tayo. Anyaya ko kay nanay. Mas gugustuhin ko pang matulog kaysa saluhan ka ng pagkain. Baka malasin pa ako lalo ang tura niya. Kahit ngayong Noche Buena lang po, magkasabay tayong kumain. Pasko naman po nanay. Sana'y pagbigyan niyo ako. Ang tagal na kasi nating hindi sabay na kumakain. Please po, ang nakikiusap kong wika. Hindi ko napilit si nanay na mag Noche Buena na kasama ko, Papa Dudut. Umiga siya at natulog na. Hindi ko napigilan ang mapaiyak sa sobrang sakit. Habang mag-isa akong kumakain ay iyak ako ng iyak. Hindi ko kasi alam kung paano ko uubusin ang handa na aking niluto. Saka masama rin ang loob ko pero hindi ko pa rin magawang magalit sa aking nanay. Naisip ko na ang ibang pamilya ay masayang nagsasalo-salo ng kanilang handa tapos ako ay mag-isa at umiiyak. Natapos ang Pasko at New Year na hindi ako sinaluhan ng nanay ko sa mga inihanda ko. Siguro nga ay hindi na ako matatanggap ni nanay. Baka forever na niya akong ituturing na mala sa buhay niya kahit na anong gawin ko. Umalis na rin ako sa parlor na aking pinagtatrabahuhan nang magkaroon ako ng chance na magtrabaho sa isang patahian sa bayan. Medyo mas malaki kasi ang sahod doon kaya kahit mas bet ko ang maggupit ng buhok at mag-makeup ay mas pinili kong umalis sa parlor. Kahit kasi dalawa na lamang kami ni nanay ay kailangan ko pa rin kumayod ng sobra dahil hindi tumitigil ang mga dapat naming bayaran. Buwan-buwan, kagaya ng kuryente at ng utang ni nanay. Isang gabi kakauwi ko lang noon sa trabaho. Sobra akong nagulat nang pagdating ko sa bahay ay naroon si Ate Joyce at ang baby niya. Napaiyak ako sa sobrang tuwa at niyakap ko pa siya. Ang akala ko kasi talaga ay hindi na siya bibisita sa bahay pero hindi pala yon simpleng pagbisita lamang kundi talagang nagbabalik na siya. Dito na ulit ako titira, Ariel. Nakausap ko na si nanay kanina as usual, binungangaan niya ako pero sa huli pumayag siya. Ang sabi ni Ate Joyce. Masaya ako na dito ka na ulit titira kasama ang baby mo pero bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Naghiwalay na kami ng boyfriend ko. Babaero pa lang hayop na yon. Ilang beses kong nahuli na may ibang babae. Matagal ko nang gustong lumaya sa kanila kasi hindi rin magandang pakikitungo sa akin ng pamilya niya. Nito lang kasi ako nakapag-ipon ng perang pamasahe pabalik. Naiiyak na sabi pa ni Ate Joyce. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Bakit hindi ka tumawag sa akin o nag-text para natulungan kita?
ang naaawa kong tanong. Nahihiya kasi ako sa iyo, Ariel. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa iyo kasi iniwanan kita kahit ako lamang ang kakampi mo rito sa bahay. Ayoko nang abalahin ka pa, tura ni ate. Hindi ako galit sa iyo, ate. Ang totoo niyan ay naiintindihan ko kung bakit ka umalis at araw-araw kong umaasa na isang araw ay babalik ka. At eto na nga, nangyari na. Masaya kong wika. Isa na yata yon sa pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Sa wakas ay makakasama ko na ulit si Ate Joyce na matagal kong hindi nakita. Bonus pa ang cute na cute niyang baby girl. Nangako ako kay ate na tutulungan ko siya sa pagpapalaki sa kanyang anak. Hindi ko siya maaaring pabayaan dahil sa ang sabi niya ay hindi na siya umaasa ng sustento ng ex niya dahil buntis na pala ang iba nitong babae. Hindi naman iniimikan ni nanay si Ate Joyce. Alam namin na masama pa rin ang loob niya kay ate dahil sa nangyari. Ang sabi ko kay ate, huwag na lamang niyang dibdibin ng hindi pagpansin ni nanay sa kanya at kapag lumipas na ang galit nito ay kakausapin din siya nito. Kagaya ng pangako ko kay ate, tinulungan ko siya sa mga kailangan ng baby niya. Mula sa diaper at gatas ay nagbibigay ako sa kanya. Walang problema yon sa akin dahil kasiyahan ko na makatulong sa kanya kahit nasa maliit na paraan. Yun nga lang ay kinailangan ko mag-overtime ng madalas para lamang madagdagan ang sinasahod ko. May mga times pa nga na pumapasok ako sa trabaho ng masama ang pakiramdam, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Natasha. Masaya niyang ikinuwento sa akin ang trabaho niya sa Japan bilang hairstylist. Mas malaki pala ang sinasahod niya roon kumpara sa Pilipinas. Ariel, mag-asikaso ka ng pagkuha ng passport. Tutulungan kita na makapunta rito. Bilisan mo habang hiring pa sila para magkasama ulit tayo sa trabaho. Ang sabi ni Natasha. Seryoso ka ba? Pero parang hindi ko kayang malayo sa pamilya ko. Bika ko. Ganon talaga, kailangan nating magsakripisyo para sa ating pamilya at sa ating sarili. Walang mangyayari kung diyan ka lang. Sayang ang husay mo. Kung ang iniisip mo ay ang gasto sa pag-aasikaso, ako nang bahala. Saka mo na ako bayaran kapag nakaka-LL ka na. Sambit pa ni Natasha. Makailang beses kong pinag-isipan ang offer na yon ni Natasha, Papa Dudut. Maging si Ate Joyce ay hinihingian ko ng opinyon at ayon sa kanya ay pagkakataon ko na yon para patunayan kay nanay na wala akong kwenta at ako ang malas sa aming pamilya. Ang sinabi ng kapatid ko ang nagtulak sa akin para tuluyang tanggapin ang offer ni Natasha. Inasikaso ko ang pagkuha ng passport at tinulungan din ako ni Natasha sa proseso kung paano ako makakaalis. Wala akong nilabas na pera at si Natasha ang sumagot ng lahat hanggang sa tuluyan na akong makaalis sa Pilipinas. Hindi naging madali ang pag-a-adjust ko sa Japan. Palagi ako na-homesick at ng mga panahon na yon, may mga pagkakataon na gusto ko nang umuwi. Mabuti at palaging nasa tabi ko si Natasha at nagsasabi na kailangan kong tibayan ang aking loob. Sa loob ng mahigit 1 taon ko sa Japan ay malaki na kaagad ang naitulong ko kina nanay. Naumpisahan ko nang may paayos ang aming bahay at kahit papaano ay nakapag-ipon na ako. Unti-unti ko na rin nababayaran ang utang ko kay Natasha, Papa Dudut. Yun nga lang kung kailan nasa point na ako ng buhay ko. Nakaya ko nang patunayan kay nanay na mali siya nang iniisip na wala akong mararating ay saka naman siya nawala. Isang umaga ayon kay Ate Joyce ay hindi na nagising pa si nanay. Inatake pala ito habang natutulog. Grabe ang iyak ko noon dahil hindi ako maaaring makauwi para sa libing ng aking nanay. Nang makauwi ako sa Pilipinas ay ang puntod agad ni nanay ang pinuntahan ko. Sinabi ko sa kanya na nanghihinayang ako kasi hindi man lang siya nakapaghintay na tuluyan ko siyang may ahon sa kahirapan. Hindi ko man lang na-experience at napa-experience sa kanya ang magandang buhay na deserve niya. Sinabi ko rin na nagpapasalamat ako sa kanya dahil ang mga salita niyang naging motivation ko sa buhay para mas lalong magsumikap. Ganon pa man ay alam ko na kung nasaan man si nanay ay masaya siya dahil nakikita niya na kahit paunti-unti ay nagbabago na ang buhay ko. At pinapangako ko sa kanya na hindi ko pababayaan si Ate Joyce at ang baby nito. Sa kasalukuyan ay nandito pa rin ako sa Japan at nagtatrabaho. Masasabi ko na malayo na ang buhay ko sa buhay ko noon. Kung minsan hindi pa rin maiwasang malungkot dahil mas gusto ko sana nakasama ko si nanay
hanggang ngayon para maibigay ko ang buhay na matagal ko ng pangarap para sa kanya. Lubos na nagmamahal, Ariel. Tunay na pinagpapala ang mga anak na hindi nagtatanim ng samaan ng loob sa kanyang mga magulang. Ang isang anak na may respeto at pagmamahal sa magulang ay nagtatagumpay sa kanyang buhay. Ngunit sa parte naman ng isang magulang, importante na tinatrato natin ng mabuti ang ating mga anak. Huwag natin silang itakwil o kagalitan kung sila ay iba ang piniling landas, lalo na kung ito ay hindi naman masama. Kung minsan kung sino pa ang minamaliit at ibinababa ay siya ang tumataas. Huwag nating agad husgahan ang ating anak base sa kanyang kasarian. Higit kung sila ay bata pa. Mas kailangan nila ng ating paggabay at pagmamahal kesa sa palo at masasakit na salita na maaaring makaapekto ng malaki sa kanilang paglaki. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.